Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan ka mang lupalop ng ating daigdig ngayon, hayaan niyo muna akong batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. Yan po ay sobra yung fog sa loob ng bahay ng G natin. I think okay naman yung aking setting. Hindi ko lang alam kung bakit sobra at ang dami po ang kanyang fog na napoproduce. Parang timing okay naman po siya. Regular naman po yung setting niya. Yun po oh. Diyan naman po siya. Pero parang grabe talaga ang usok niya. Yan. So anyways, welcome aboard sa ating Daddy and G. The Green, Girly, Kitty Patuti, Iguana, daily vlogs. Ayan, si G natin ay nagre-relax lang po. At yun, nag-enjoy po yan ng kanyang moment na humidity. And dito po ngayon, basang-basa po yan, no? Basang-basa po. Kasi nag-spray din tayo. Gamit po yung ating sprayer. Ito natin, no? Nag-spray tayo bago tayo mag-video. And nag-timing din na gumana din po ito kasi every 15 minutes po, every 2 hours, may 15 minutes po yan na gumagana because of ang ating smart plug na naka-plug po sa taas. Ay, mga smart plugs po natin sa taas. So, yan. So, kahapon po ay nag-lecture tayo about oxygenation at nutrition na po ang ating topic ngayon. So, siyempre, meron tayo three major factors that keep us alive. First is oxygen, second is nutrition. Ayun, so I hope na nag-learn po kayo. So, siyempre sa nutrition po natin, mga masters at mga ka-G, ayun po ay kailangan po talaga natin kumain ng masustansya at balanced na meal. Ito po pakinggan niyo muna ako at explain ko kung bakit po natin talaga kumain ng variety. Pag sinabi nating variety, iba-iba yung nasa pinggan natin. So, compare natin po yung ating katawan sa isang kotse. 'Di ba? Ang kotse po ay hindi lang po kotse. Yan po ay made up of different machines, different parts. So, syempre, check mo yung gulong mo kung kompleto po yung hangin. So, halimbawa, sa kotse namin is 36. 36 po dapat yung hangin na nakalagay po dyan at may specific size din po ang ating tire, ating gulong. 'Di ba? So kailangan pareho 'yon, ang apat na 'yan, balanse po, pare-pareho ang requirement na kung anong requirement na nakasulat po diyan sa gulong at depende din po 'yan sa pupuntahan mo. Kasi minsan meron tayong city driving, meron tayong long drive at meron tayong karga. So may mga times po na kailangan po natin iba yung requirement at depende din po sa size ng gulong mo, sa size, sa time kung anong kahaba yung inyong lalakbayin. 'Di ba? So hindi lang po gulong ang ating inaalagaan diyan, 'di ba? Once in a while, kailangan din po nating i-check yung hangin. Aside from that, at mayroong expiration ng gulong, siguro after mga 4 years or ilang taon po ay kailangan nating palitan ng gulong, depende sa gamit, sa paggamit, kasi nag-expire din po yan. So hindi lang po gulong ang ating chine-check dyan. Ang windshield natin, di ba? Wiper yan, di ba? Sa mga sasakyan ngayon, may tubig na lumalabas dyan para ipindutin mo lang at naglilinis ang wiper. Kailangan mo ring lagyan yan ng wiper, windshield fluid, di ba? Windshield fluid, di ba? And then, ang brakes natin, hindi naman gagana ang brakes natin pag dalawa yan. Meron tayong, kung brake drum pa yung kotse mo, sa gulong po yan, sa likod dyan, dyan po nagbe-brake. Kasi pag nag-pack ka ng brakes, ayun po ay kakagat. Parang bisikleta din, di ba? Nakikita niyo ba yung mechanism ng brake sa bisikleta? Pag ginanon mo na yung handle, at saka yung sa likod po ay kumakagat po yan sa kung saan po nakaano yung gulong. At saka syempre, magsa-stop yung ang bisikleta mo. So meron yan mga mechanism. So yun, kailangan sa sasakyan, sa brakes, ayun, check mo rin yung brake fluids mo kung nasa tamang level pa. At syempre mga components po dyan, hindi ako mekaniko, pero may mga components po dyan na kailangan natin palitan.
mga brake drum, mga disc, mga ganun. Hindi ko lang alam po yan. Basta ganun. Meron mga kailangan dyan i-check from time to time kung okay pa, kung hindi pa pudpud, kung hindi pa siya, kung okay pa siya. And then aside from that, may radiator sa mga sasakyang kailangan ng tubig or coolant sa kanilang radiator. Chine-check po yan kung tama ang level ng coolant. Oh, iba diyan tubig lang ang nilalagay, tubig ulan, di ba? Iba yung dito naman sa amin kasi sa States ay may iba't ibang weather. Merong summer, merong winter, may mga ganon-ganon po siya, mga all-time. So, iba't iba yung kailangan natin. Depende sa lugar na kung saan ka. So, merong mga liquids, mga fluids po dyan na linalagay po dyan sa inyong radiator para or coolant na specific sa kung ano yung panahon. Pero sa Pilipinas, I think isa lang ating ginagamit. Yung iba nga dyan, ano lang po, distilled water lang or tubig ulan na or yung drinking water or tubig sa poso. Depende po, nawasa. Ayun. So, ano pa? Siyempre, check po natin yung ating battery. And part ng sasakyan natin, battery din. Oh. And then, may expiration din yung battery at kung minsan nagdi-discharge. At saka meron din tayong oil. O, di ba? May synthetic, non-synthetic, semi-synthetic. Depende sa mga sasakyan mo kung anong yung dapat gamitin na oil. Yung iba dyan, used oil ang ginagamit. Ibang iba dyan ay kailangan talaga brand new. At syempre, kailangan natin ng oil change. So, ang katawan natin, kailangan din ng oil change. Di ba? No, sino ba dyan ang hindi pa naka-change oil? Ayan. So, meron po tayong tinatawag na periodic maintenance. Kumbaga, pag bago pa yung kotse mo, kailangan mo pa once na hit mo yung certain miles or kilometers or kung sa warranty mo, after ilang buwan, kailangan or after 1 month, babalik ka, i-check nila. Ayan, at kailangan mong sundin po yan kung gusto mong ang maintenance po ng kasa, pero kung hindi, pwede mo namang wag mong sundin. Yan. So depende po yan sa klase ng kotse, kung ano yung klase ng oil ang gagamitin. Aside from that, meron din tayong gasolina. So meron tayong iba't ibang klaseng gasolina. Meron tayong tatlo, di ba? O meron tayong dito sa US, sa California, marami yan. So meron tayong yung murahin lang, yung sa middle at saka yung high octane talaga yung pinakamahal, yung special, so mga premium na ganun, 'di ba? So pero meron ding sasakyan na diesel, meron ding sasakyan na electronic na, wala nang kailangan ng gasolina, o 'di ba? Meron din sa mga sasakyan diyan ang ginagamit nila sa mga taxi, kuruda, yung ano ba ginagamit nila, 'di ba? Hindi gasolina, hindi diesel, 'di ba? So kaya marami din, may mga biodiesel din, di ba? So or biogas. So kailangan malaman mo kung anong kailangan ng sasakyan mo bago mo ilagay kasi pag hindi, mali yung nalagay mo, syempre mali din yung hindi siya andar. And marami pa yan, pinta, syempre kailangan mo ng car wash, kailangan mong linisan sa loob kasi pag hindi ay mag-accumulate yung dumi sa loob hanggang na hindi na matanggal, di ba? So overhaul, kailangan din po yan once in a while kung kailangan na talaga, maintenance, di ba? Alright, so paano po yun naging connected sa katawan natin? Siyempre, katawan po natin ay may iba't ibang organs. Mata mo, liver, kidney, heart, skin, brain, reproductive system, lungs, ba? So may iba't ibang requirements po 'yan. So yung kidney mo, iba yung requirements compared sa inyong liver. Sa liver mo may mga requirements na iba yung requirements ng inyong eyes or yung mata or yung brain. So kailangan talaga pag kumakain tayo, variety. Hindi po pwedeng manok at kanin, ganoon lang araw-araw, isda at kanin, or pwede lang ng iba diyan, salad. Kailangan talaga meron tayong tinatawag na balance or well-proportioned meal. Ang tinatawag natin na My Healthy Eating Plate Guide. So sa left side po ng inyong plato, left side so meron tayong 30% na vegetables at 20% fruits. So yan talaga. Imagine niyo na lang yung pinggan. 30% mas marami-rami ng konti ang vegetable kaysa sa fruits. And then on the other side is marami-rami po yung dark grains. As much as possible, dark grains, yung mga
mga brown rice, red rice, or mga whole wheat na mga tinapay, or mga oatmeals na medyo matagal lutuin. Yung mga steel oats, yung hindi wag yung 2 minutes lang na lalagyan ng tubig, wag yun. Yung mga noodles, wag yun. Kailangan talaga yung hard to digest o hard na kailangan matagal talagang initin or ano. Okay? So and then 20% lang po ang proteins. Okay? So 30-20, 30-20, yun po yung ating kailangan ng ating katawan. So every day po 'yan, 3 times a day as much as possible. For breakfast, hindi naman kailangan malaki talaga ang breakfast, pero as much as possible meron yung 4 na components na 'yan. So for lunch, medyo heavy po ang lunch dahil po ang lunch is in the middle of the day, kaya kailangan mas marami-rami ang lunch. And ang dinner natin, hindi naman kailangan talagang malaki at avoid red meat at night. Kasi red meat takes about 2 to 3 days to digest. So pag kumain ka ng red meat, pag natulog ka sa gabi, pag gising mo sa umaga, nandyan pa rin ang red meat sa inyong intestines. Kasi it takes 2 to 3 days. So ibig sabihin, pag natutulog ka, yung brain mo ay nagbibigay command po yan sa iyong intestines para tapusin kung ano yung pagkain dyan. Unfortunately, it gets frustrated kasi hindi po siya makakapagtapos ng process kasi ang red meat matagal talagang matunaw. Alright. So bukas po ay meron na naman tayong continuation ng ating natapos na rin po. Namatay na siya. So may continuation pa rin tayo sa ating lecture bukas. At I hope na nag-learn po kayo sa ating lecture. So kailangan ko lang po i-continue kasi para diretso-diretso yung ating lecture. Right? So hanggang dito lang po tayo. Suggestion ng ating topic ngayon, nutrition. This is your one and only Master Worm and G, the green girly kitty patutiguana. God is great. Yahoo!